Isang umaga sa isang tahimik na lugar sa Mirot, isang malakas na putok ang biglang narinig ng mga kapitbahay. Noong una, akala nila ay paputok lang o isang transformer na sumabog. Ngunit, nang lumabas sila sa kanilang mga bahay, isang nakakatakot na eksena ang bumungad sa kanila. Isang babae ang nakahandusay sa lupa, naliligo sa sarili niyang dugo. Siya isang abogado, isang taong araw-araw na lumalaban sa hustisya sa loob ng korte. Ngunit sa araw na iyon, siya mismo ang naging biktima ng isang brutal na krimen. Agad na nagsimula ang imbestigasyon. May mga taong naaresto, may mga umamin, at tila nalutas na ang kaso. Ngunit, makalipas ang ilang panahon, may isang lalaking lumapit sa pulisya at nagsabi ng isang bagay na muling gumulo sa lahat. Ayon sa kanya, ang tunay na utak sa likod ng pagpatay ay hindi pa nahuhuli. Kung ganon, sino nga ba talaga ang may pakana sa krimeng ito? At bakit napakaraming lihim ang nakatago sa likod ng kasong ito? Sa Mirot, may isang araw sa istasyon ng pulis kung kailan pumupunta ang mga tao upang ibahagi ang kailang mga problema. Kung may mga problema ang isang tao na kailangang malutas, inilalapit nga nila ito sa pulisya. Sa panahong iyon, nagkakaroon ng isang pagpupulong kung saan pinag-uusapan ng mga tao ang kailang mga problema at may grupo ng mga pulis na uupo at makikinig ng mabuti. Pagkatapos marinig ang mga problema, susubukan nilang magbigay ng mga solusyon upang malutas ang mga ito. Ganito rin ang nangyari noong 7 na Nobyembre 2024 habang nagaganap ang ganitong pagpupulong. Sa sandaling iyon, may isang lalaki na pumunta roon at sinabi sa mga pulis na noong nakaraang taon ay may isang napakasamang insidente na nangyari. Isang seryosong krimen ang naganap. Sinabi niya na siya ay itinuring ding isa sa mga akusado sa kasong iyon at nakulong pa dahil dito. Ngayon, pansamantala siyang nakalaya sa piyansa sa loob ng ilang araw. Habang ipinapaliwanag niya ang lahat, tinanong siya ng pulis kung sino siya at kung anong kaso ang kanyang tinutukoy. Pagkatapos ay sinabi ng lalaki ang tungkol sa kaso at sinabi niya na sa pangyayaring iyon, hindi naman talaga siya ang kontrabida o ang kriminal. Ipinahayag niya rin na ang kanyang pagkakaaresto ay isang pagkakamali ng pulisya at ang tunay na kriminal ay malaya pa ring naglalakad sa labas. Pagkatapos marinig ang kanyang sinabi, medyo nagulat ang pulisya. Pagkatapos ay tinanong siya ng isang pulis kung meron ba siyang ebidensya tungkol sa kanyang sinasabi. Agad namang ipinakita ng lalaki sa pulisya ang mga detalye ng tawag at mga recording ng tawag sa kanyang telepono. Sinabi niya na mayroon siyang lahat ng iyon bilang ebidensya. Sinabi niya rin na meron pa siyang saksi na nakakita sa mismong insidente kung saan nangyari ang krimen. Nang marinig ito, lalo pang nagulat ang pulisya. Pagkatapos marinig ang lahat, iniutos ni senior officer na muling buksan ang kaso. Naibigay na noon ang hatol sa kaso, ang mga akusado ay nasa kulungan na at natukoy na rin ang motibo. Ngunit kahit ganon, muling binuksan ang kaso at inutusan na magsagawa ng panibagong imbestigasyon. Inimbestigahan nga nila ito mula sa umpisa at sinubukang unawain ang bawat detalye kung sino ang biktima, kung saan siya nakatira, sino ang mga kriminal, bakit nahuli ang mga taong inaresto at ano ang tunay na motibo ng krimen. Nagsimula ang insidenteng ito sa isang lugar ng istasyon ng pulis sa Transport Nagar Distrito ng Mirot, Uttar Pradesh. Sa likod ng isang petrol pump sa lugar na ito matatagpuan ang Nyumua Colony kung saan nakatira ang isang 35 taong gulang na babae na si Anjali Garg. Siya ay isang abogado at nagsasagawa ng kanyang propesyon sa Mirot District Court. Siya ay nakatirang mag-isa sa bahay na iyon. Noong umaga ng 7 ng Hunyo 2023, bandang alas 6 hanggang alas 6:30 ng umaga, umalis si Anjali sa kanyang bahay upang bumili ng gatas. Bahagi na ng kanyang araw-araw na routine ito. Palagi siyang pumupunta sa isang malapit na store sa parehong oras. Sa araw ng iyon, lumabas siyang tulad ng dati. Ngunit bandang 6:30 ng umaga, habang siya ay papabalik dala ang gatas at bubuksan na ang kanyang gate,
Bigla na lamang nakarinig ang mga kapitbahay ng malakas na ingay. Akala nila baka may sumabog o paputok lamang ito o maaaring may short circuit sa poste ng kuryente. Nang lumabas ang mga kapitbahay upang tingnan, nakita nila si Angeline nakahandusay sa lupa mismo sa harap ng kanyang gate. Mabilis namang tumawag ang mga kapitbahay sa pulisya, ngunit sa kasamaang palad, nakatakas na ang salarin. Ilang minuto lamang dumating na ang mga opisyal mula sa TP Nagar Police Station sa lugar ng insidente. Agad na dinala si Angeline sa ospital, ngunit sa kasamaang palad, namatay siya sa mismong lugar. Mabilis na bumuo ang pulis ng ilang investigative teams. Dumating ang mga senior officer upang suriin ang crime scene. Mula sa simula, kumbinsido ang pulisya na hindi ito kaso ng pagnanakaw, kundi isang kaso ng personal na alitan. Sa paunang investigasyon sa mga kapitbahay, lumabas na si Angeline ay isang diborsyadang babae. Matagal na siyang may alitan sa kanyang mga biyanan. Ininform din ng pulisya ang kanyang pamilya sa ina na nakatira rin sa Meerut, sa lugar ng Nandi. Nang matanggap nila ang balita, agad silang pumunta sa mortuary kung saan ipinadala ang katawan ni Angeline para sa postmortem. Sa interogasyon ng pulisya, direktang inakusahan ng kanyang pamilya ang kanyang mga biyanan sa pagpatay. Ang kanyang biyanang babaeng si Sarla Davi, biyanang lalaki na si Pawan Gupta, at ang kanyang asawang si Nitun Gupta. Ayon sa kanila, pinahirapan si Angeline ng mga ito sa loob ng 7 hanggang 8 taon. Nakipagdiborsyo siya sa kanyang asawa 3 taon na ang nakalipas at mula noon ay nakatira siyang mag-isa sa Nyumua Colony. Bagamat si Angeline ay hindi na nakikipag-ugnayan sa kanyang mga biyanan at lumayo sa kanila, nananatili naman siya may komunikasyon sa kanyang pamilya sa ina. Nagsampa nga ang kanyang pamilya ng FIR laban sa kanyang biyanan at direktang binanggit na ang mga ito ang may kagagawa ng krimen. Samantala, dumating ang media sa crime scene at mabilis na kumalat ang balita. Sinimula ng technical team ng pulisya ang pagre-review ng lahat ng CCTV footage sa paligid. Isang team ang bumisita rin sa bahay ng mga biyanan ni Angeline sa Tiper. Sa parehong araw ng June 7, kinuha ng pulisya si Pawan Gupta ang biyanang lalaki mula sa kanyang tindahan at dinala ito para sa investigasyon. Pagkatapos nito, nahuli rin ng pulisya ang asawa ni Angeline na si Nitun at ang kanyang biyanan na babae. Noong mga panahong iyon, si Nitun ay nakatira sa bahay ng kanyang kapatid kasama ang kanyang ina. Dinala sila sa pulisya at ininturuga, ngunit malinaw nga nilang itinatanggi ang mga paratang laban sa kanila. Ayon sa kanya, hinding-hindi nila kayang patayin si Angeline at hindi rin nila kayang gawin ang ganong bagay. Ang mga ito ay maling mga paratang lamang. Sinabi rin nila na matagal na nga nilang hindi nakikita at wala na nga silang komunikasyon kay Angeline. Ipinaliwanag rin ni Pawan Gupta na karaniwang siyang nasa kanyang tindahan at doon niya nga ginugugol ang karamihan ng kanyang oras sa pagtatrabaho. Sinabi niya rin na noong umagang iyon ay nasa tindahan siya at nagtatrabaho ng may dumating na tao at nagsabi sa kanya na pinatay ang kanyang manugang. Doon nga lang daw niya nalaman ang tungkol dito at wala siyang alam sa nangyari bago iyon. Sinabi rin ng biyanang lalaki na maraming kaaway si Angeline. Ayon sa kanya, nagsampa raw si Angeline ng FIR laban sa humigit kumulang 30 hanggang 35 na tao. At marami rin daw itong kilalang mga taong may kriminal na ugali at may mga koneksyon. Dagdag pa niya, minsan ay ipinabugbog pa raw siya ni Angeline sa ilang guns. Ilang ang kalalakihan ang pumunta sa kanilang tindahan at ilang beses nga siyang sinaktan at si Angeline raw ang nagpadala sa kanila. Ipinaliwanag niya rin ang magdiborsyo si Angeline at ang kanyang anak. Kinuha raw umano ni Angeline ang lahat ng kontrol sa 5 tindahan na pag-aari ng kailang pamilya. Ang mga tindahangang iyon ay pinapaupahan at ang renta mula sa 5 tindahan ay napupunta lamang kay Angeline. Sinabi niya rin na ang bahay na tinitirahan ni Angeline ay talagang pag-aari nila. Matagal na nga niyang nais ibenta ang bahay na iyon, ngunit kinuha ni Angeline ang pag-aari nito at patuloy pa rin nakatira roon. Sinabi niya na kay Angeline din ang mga dokumento ng ari-arian at hindi niya ito ibinabalik at hindi rin niya pinapayagan na maibenta ang bahay. Ayon pa sa biyanang lalaki, nagsampa rin siya ng ilang kaso laban dito at ang mga iyon ay dinidinig pa sa korte. Dagdag pa niya, hindi maganda ang ugali ni Angeline sa kanila at ayaw nga nilang magkaroon pa ng anumang relasyon sa dating manugang. Pagkatapos marinig ang lahat ng ito, nagpasya ang pulisya na hindi lamang bantayan ang mga biyanan
kundi imbestigahan din ang buong background ni Angeli. Sinimulan nilang tingnan ang mga taong sinampahan ni Angeli ng kaso, ang mga taong nagsampa rin ng kaso laban sa kanya at ang sinumang maaaring may personal na galit sa kanya. Habang inaalam ng pulisya ang nakaraan at background ni Angeli, tinanong din nila ang kanyang mga kapamilya. Ipinaliwanag ng kapatid ni Angeli na dati ay hindi naman ganun ang kanyang kapatid. Hindi siya yung taong madaling makipag-away o magkaroon ng maraming kaaway. Sinabi niya rin na dati ay napakabait at kalmadong tao ni Angeli at hindi niya nga gustong maging abogado noon. Idinagdag pa niya na napakahusay ni Angeli sa pag-aaral at palagi siyang nakakakuha ng matataas na marka. Nang matapos niya ang kanyang graduation, nakakuha siya ng napakagandang grado at pagkatapos nito, nagpatuloy siya sa master's degree sa MA Economics. Ipinaliwanag niya na noong 2009 ay lumipat ang kailang ama sa Mirot kung saan nagsimula nga sila ng isang maliit na negosyo at naging maayos naman ang takbo nito. Sinabi niya rin na noong 2012 ikinasal sina Angeli at Nathan. Si Nathan ay nagtatrabaho sa isang kumpanya sa Dili at may magandang trabaho at isang magandang posisyon. Ang kanilang kasal ay arranged marriage at sa unang panahon pagkatapos ng kasal ay maayos naman ang lahat. Ngunit makalipas ang ilang panahon, iniwan ni Nathan ang kanyang trabaho at nagsimula na lamang manatili sa kanilang bahay. Dahil nga dito, nagsimula na ang mga pagtatalo at hindi pagkakaunawaan sa pagitan ni na Angeline at Nathan. Sa alitan ngang iyon, laging nakikialam ang ina ni Nathan. Ayon nga sa kapatid ni Angeli, parehong sinasaktan at binubugbog ni Nathan at ng kanyang ina ang kanyang kapatid. Sa simula, tiniis lamang ni Angeli ang lahat ng ito at patuloy niyang kinaya ang sitwasyon hanggang taong 2015. Noong taon ding iyon, nagbuntis si Angeli. Ngunit nakaranas nga siya ng matinding mental at emosyonal na pang-aabuso mula sa kanyang asawa. Dahil sa sobrang stress, naging napakahina ng kanyang katawan at nagkaroon din ito ng masamang epekto sa sanggol na kanyang dinadala. Dahil dito, napilitan siyang sumailalim sa abortion. Pagkatapos ng abortion, hindi na nga naging maayos ang kanyang kalagayan sa pag-iisip at labis nga siyang naging emosyonal. Dahil nga sa lahat ng nangyari, nagpasya siyang magsampa ng diborsyo laban sa kanyang asawa. Pagkatapos mag-file ng diborsyo, umalis si Angeli sa bahay ng kanyang mga biyanan at tumira siya pansamantala kasama ang kanyang mga magulang. Sa panahong iyon, nagsimula rin siya magtrabaho bilang propesor sa isang kolehiyo. Pagkaraan ng ilang panahon, nagsampa ng kaso ang biyanan ni Angeli laban sa kanyang pamilya at inakusahan sila ng panlilinlang at padaraya. Pagkatapos niya makuha ang ilan sa mga ari-arian ng kanyang asawa. Dahil sa kasong iyon, ang kapatid ni Angeli at ang kanyang ama ay nakulong pa ng ilang panahon. Nang makita ni Angeli ang lahat ng ito, naramdaman niyang patuloy siyang pinahihirapan ng kanyang mga biyanan. Hindi lamang siya kundi pati na rin ang kanyang buong pamilya at ang kanyang mga magulang at kapatid. Dahil dito, nagpasya siyang mag-aral ng batas at maging abogado. Gusto niya ngang ipaglaban ang sarili niyang mga kaso at harapin sa korte ang kanyang mga biyanan. Kaya't natapos nga ni Angeli ang kanyang pag-aaral sa law at naging isang abogado. Pagkatapos ng kanyang pag-aaral, nagsimula siya mag-practice sa korte. Ang bahay nga na tinitirahan ni Angeli ay pag-aari rin ng kanyang mga biyanan. Kinuha niya ang pag-aari nito dahil nga naniniwala siyang ang bahay na iyon ay talagang sa kanya matapos siya makipagdiborsyo sa kanyang asawa. Ayon nga kay Angeli, inilipat ng may pandaraya ng kanyang biyanang lalaki ang ari-arian sa sarili nitong pangalan. Dahil sa alitang ito, tumanggi siyang umalis sa bahay at patuloy siyang nanirahan doon. Bago mangyari ang pagpatay, nagsumiti na nga si Angeli na nakasulat na reklamo sa istasyon ng pulisya. Sa kanyang aplikasyon, sinabi niya na minsang nagdala ang kanyang biyanan ng dalawang hindi kilalang lalaki malapit sa kanyang bahay at ginugulo umano siya ng mga ito. Isinulat din ni Angeli na kung may mangyaring masama sa kanya, ang may kagagawan ng lahat ng ito ay ang kanyang biyanang lalaki at ang kanyang biyanang babae. Sinabi rin ni Angeli na kung may mangyaring masama sa kanya, sila lamang ang maaaring managot. Sinabi rin niya na madalas siyang minumura, iniinsulto sa harap ng ibang tao at sinasabihan ng masasakit na salita. Samantala, sinuri naman ng pulisya ang mga CCTV footage sa lugar. Sa footage, napansin nila ang dalawang lalaki nakasakay sa isang scooter, kaya't agad nga silang naghinala. Parehong nakatakip ang kailang mga mukha
kaya't inisip ng pulisya na maaaring sila ang pumatay kay Angeli. Ngunit hindi malinaw ang CCTV footage. Hindi makilala ang kailang mga mukha at pati ang plate number ng scooter ay hindi mabasa. Gayunpaman, may ilang mahalagang detalye pa rin ang nakuha ang pulisya, tulad ng uri ng damit na suot nila at ang klase ng scooter na sinasakyan. Batay sa mga impormasyong ito, sinimulan ng pulisya na suriin ang mga kamera sa lahat ng lugar na dinadaanan ng scooter. Nagtipon din sila ng impormasyon tungkol sa mga taong may kaso laban kay Angeli sa korte. Sa imbestigasyong ito, 3 pangalan ang lumitaw, sina Suresh, Yaspal at Niraj. Nalaman na sina Suresh at Yaspal ang bumili ng bahay mula sa biyanang lalaki ni Angeli. Ang bahay na tinitirahan nga ni Angeli ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 6 million pesos, ngunit ibinenta lamang ito ng kanyang biyanang lalaki sa kanila ng napakababang presyo. Pagkatapos bilhin ang bahay, paulit-ulit na sinubukan nila Suresh at Yaspal na paalisin si Angeli doon. Pumapasok pa nga sila sa bahay ng walang pahintulot at ilang beses na nga nilang sinusubukang paalisin siya sa pamamagitan ng puwersa. Ngunit hindi pa rin nga nila siya mapaalis sa ari-arian nito. Dahil dito, nagsampa sila ng FIR laban kay Angeli at inakusahan siya ng pagnanakaw. Ipinaglaban naman ni Angeli ang kasong iyon sa korte ng siya mismo ang abogado. Kalaunan, napatunayang wala nga siyang ninakaw at ang kaso laban sa kanya ay pawang kasinungalingan lamang. Dahil dito, pinarusahan ang mga taong responsable at ang police inspector na nagrehistro ng kasong iyon ay sinuspindi rin. Pagkatapos ng insidenteng iyon, nagsampa rin si Angeli ng reklamo sa SSP noon at nagparehistro ng isang FIR. Sa kanyang reklamo, pinangalanan niya ang 5 tao na inaakusahan niyang nanggugulo sa kanya. Sinabi niya na ang mga lalaking iyon ay parang mga goons, pumapasok sa kanyang bahay ng sapilitan, nagbabanta na papatayin siya, at paulit-ulit nga siyang tinatakot na paalisin sa kanyang bahay. Nakabuo rin si Angeli ng napakalakas na legal na kaso laban sa kanila, at dahil dito ay nakulong pa ang mga taong iyon. Nagsampa rin siya ng 4 hanggang 5 FIR laban kay Niraj. Si Angeli mismo ang humahawak sa kanyang mga kaso at matibay niyang ipinapakita ang kanyang mga ebidensya sa korte. Dahil dito, ang kanyang biyanan at iba pang mga kamag-anak ng kanyang asawa ay umatras at tumigil sa panggugulo sa kanya. Ngunit ngayon, ang imbestigasyon ay nakatuon sa 3 lalaking sina Suresh, Yaspal at Niraj. Nang suriin ng pulisya ang kailang call records, lalo silang naghinala. Naisip nga ng pulisya na ang 2 lalaking nakita sa scooter sa CCTV footage ay maaaring pumunta sa bahay ni Angeli. May hinala na rin ang pulisya kay Niraj nang suriin nila ang kanyang call details. Tiningnan din nila kung ilang SIM card at phone number ang kanyang ginagamit. Nalaman nila na bago mangyari ang insidente, 3 numero ng telepono ang ginagamit ni Niraj. 2 sa mga numerong iyon ay pinatay o naka-off at ang isa naman ay nananatiling aktibo. Nang ipagpatuloy ng pulisya ang kailang imbestigasyon, natuklasan nila na kalaunan ay kumuha si Niraj ng 2 bagong mobile number. Sa pamamagitan nga ng mga numerong iyon, nakikipag-ugnayan siya sa 4 na tao, kina Suresh, Yaspal at 2 pang ibang tao. Pagkatapos nito, nagsimula ring mangalap ng impormasyon ang pulisya tungkol sa 2 taong iyon. Nang matrace nila ang mga detalye ng 2 hindi kilalang numero ng telepono, natuklasan nila na ang isang numero ay pag-aari ng isang lalaking nagngangalang Anuj at ang isa naman ay pag-aari ng isang lalaking nagngangalang Rohit. Sa puntong ito, halos naunawaan na ng pulisya ang buong sitwasyon at nais na nga nilang arestuhin sina Anuj at Rohit. Ngunit nang pumunta ang pulisya upang magsagawa ng pag-aresto, nahuli nila sina Yaspal, Niraj at Anuj. Ngunit hindi nila nakita si Rohit roon. Nang dalhin sina Niraj at Anuj sa kustodiya at tanungin, kalaunan ay umamin sila na sangkot sila sa pagpatay kay Angeli. Si Niraj ay napag-alamang may negosyo ng vehicle auction. Nakabili siya ng isang scooter mula sa isang auction at kalaunan ay nagbayad siya ng pera kay Anuj upang patayin si Angeli. Nabunyag din na sina Suresh at Yaspal ay kasama rin ni Niraj sa planong ito. Napag-alaman na si Niraj ang bumuo ng plano ng pagpatay. Siya ang kailangang maghanap ng mga taong gagawa ng krimen at magbabayad sa kanila. Pumayag naman si Anuj at isinama nga niya sa plano ang kanyang kaibigang si Rohit. Bago ang insidente noong June 6,
Tinawagan ni Anuj si Rohit sa kanyang bahay. Nagkaroon pa sila roon ng maliit na salo-salo, kumain at uminom ng alak. Dito na rin ibinigay ni Niraj sa kanila ang 2 cartridge at ang mga bala na gagamitin sa pag-atake. Noong June 7, dito na nga nila isinagawa ang plano. Tinakpan ni na Anuj at Rohit ang kailang mga mukha at umalis sila sakay ng scooter bandang 5:30 ng umaga. Pagkatapos patayin si Anjali, bumalik sila sa bahay ni Niraj upang kunin ang natitirang bayad. Ngunit sinabi naman sa kanila ni Niraj na ibibigay niya ang natitirang pera sa ibang oras. Bago pa nga niya mabayaran ang mga ito, dumating na ang pulisya at sila ay inaresto. Kalaunan ay inaresto rin ng pulisya ang iba pang mga taong sangkot sa kaso. Lumabas nga sa pag-iimbestiga ng mga pulis na ang pangunahing motibo nila sa pagpatay ay ang alitan tungkol sa bahay. Gusto nga nila Suresh at Yaspal na mapasa kanila ang bahay dahil nagbayad na sila upang bilhin ito. Ngunit si Anjali ang kumuha ng pag-aari at ayaw nitong umalis sa bahay. Dahil dito, pinatay nila si Anjali upang mawala na ito. Samantala, ang lumabas namang motibo ni Niraj ay ang kaso niya laban kay Anjali. Nahihirapan siya dahil paulit-ulit siyang kailangang humarap sa korte. Gusto niya nga makipag-usap kay Anjali upang maayos ang problema at para bawiin nito ang kaso at ang mga FIR laban sa kanya. Ngunit tumanggi si Anjali. Dahil nga dito, gusto rin ni Niraj na mamatay si Anjali dahil naniniwala siyang kapag namatay ito ay matatapos na ang kaso laban sa kanya. Sa huli, inaresto nga ng pulisya sina Suresh, Niraj, Yaspal, Anuj, Rohit at pati na rin ang taong nagbigay ng baril at bala. Lahat nga sila ay ikinulong at pinarusahan. Sa panahong iyon, itinuring sila ng pulisya ng mga pangunahing salarin at utak sa likod ng pagpatay kay Anjali. Ngunit pagsapit ng November 2024, isang ngang lalaki ang pumunta sa istasyon ng pulisya upang makipagkita sa SSP. Sinabi niya nga na ang tunay na mga kriminal ay malaya pa rin naglalakad habang ang mga maling tao ang napaparusahan. Ang lalaki ngang iyon ay walang iba kundi si Niraj na pansamantalang nakalaya dahil sa piyansa. Sinabi nga ni Niraj sa pulisya na ang tunay na mga utak sa likod ng pagpatay kay Anjali ay ang kanyang mga biyanan. Ang kanyang biyanang lalaki, ang kanyang asawa at ang kanyang biyanang babae. Ayon pa sa kanya, may isa pang tao na kasama nila sa plano. Sinabi pa ni Niraj na noong May 28, 2023, tinawagan siya ng mga biyanan ni Anjali at hiniling na patayin niya ito. Ayon sa kanila, labis silang pinahihirapan ni Anjali at kinuha nito ang kailang ari-arian at ayaw pa nitong ibalik. Nagre-reklamo rin sila na nagsampa pa ito ng maraming kaso laban sa kanila. Nangako nga sila kay Niraj na bibigyan ito ng humigit kumulang 1 milyong piso kapalit ng pagpatay kay Anjali. Sinabi rin nila na ang 5 tindahan na napunta kay Anjali pagkatapos ng diborsyo ay ililipat rin sa kanyang pangalan. Ngunit may isa silang kondisyon, hindi kailanman dapat na mabanggit ang kailang mga pangalan sa kaso. Dahil nga sa kondisyong iyon, nang unang maaresto si Niraj at tanungin ng pulisya, hindi niya kailanman binanggit ang mga pangalan ng mga biyanan ni Anjali kahit na nga siya ay nasa kustodiya na ng pulisya. Sinabi nga ni Niraj na madalas nga siyang tawagan ng biyanang lalaki ni Anjali at inuudyokan na nga siyang patayin ito. Ayon nga sa kanya, labis na silang pinahihirapan ni Anjali at hindi na nga sila hinahayaang mamuhay na mapayapa. Noong June 2, tinawagan din siya ng asawa ni Anjali na si Nathan at sinabi na kailangan na nga patayin si Anjali. Nangako nga si Niraj na gagawin niya na ang pagpatay. Dinala niya ang baril at inilagay ito sa scooter ng biyanan ni Anjali at kasama niya rin ang biyanan na nakaupo sa likod. Nagmaneho nga sila upang isagawa ang plano. Ngunit sa araw ngang iyon, hindi nila nagawa ang pagpatay at nabigo ang kailang plano. Sinabi rin ni Niraj sa pulisya na ang lahat ng impormasyon tungkol kay Anjali tulad ng kanyang routine at galaw ay ibinigay nga sa kanya ng kanyang biyanang lalaki. Bago nga mangyari ang pagpatay, nagbigay na rin ang biyanan ni Anjali kay Niraj ng paunang bayad. Pagkatapos ng makulong ni Niraj at makalaya sa piyansa, pumunta siya sa mga biyanan ni Anjali upang hingin ang natitirang pera. Ngunit, patuloy na iniiwasan siya ng mga ito at hindi ibinigay ang kanyang hinihinging pera at ang mga tindahan. Kalaunan, napagtanto nga ni Niraj na hindi na talaga ibibigay sa kanya ang mga ito. Dahil nga sa pakiramdam na niloko siya,
Dito na siya nagpasyang pumunta sa pulisya. Nagsimula ngang magsisisi ni Raj sa kanyang ginawa kay Angelie. Ayon sa kanya, ang mga biyanan ang pinaka nagpahirap kay Angelie at siya mismo ang saksi sa lahat. Layunin nga nilang paalisin si Angelie sa bahay nito kaya't ginawa nila ang krimen. Ipinasa rin ni Raj sa pulisya ang lahat ng call recordings, oras ng tawag at ang detalye ng mga pulong nila sa tindahan. Sinabi niya rin na dapat isumite ang CCTV footage ng tindahan. Pagkatapos niyang ibigay ang lahat ng impormasyong ito, bigla na lamang nawala si Raj. Sa kabila ng pagkawala ni Raj, napag-alaman ng pulisya ang buong plano at ang pagkakasangkot ng mga pangunahing mastermind. Ang mga biyanan ni Angelie na sina Pawan Gupta, Sara Gupta, pati na rin ang dati niyang asawa at ang kalang kasamahang si Dushyant Sharma. Dahil nga sa mga testimonya at ebidensya, malinaw na ang motibo sa pagpatay ay ang puwersahing paalisin si Angelie sa bahay at maghiganti sa mga kasong isinampa laban sa mga ito. Ipinakita rin nga ng investigasyon na ang pinakamasamang pahirap kay Angelie ay nagmula nga sa sariling pamilya ng kanyang asawa. Kahit nawawala si Raj at hindi na mahanap, nagpatuloy nga ang kaso sa korte. Nasa ilalim pa ng paglilitis ang lahat ng sangkot at patuloy pa rin dinidinig ang kaso. Maraming salamat po sa patuloy na panunood sa aking channel. Kung nagustuhan niyo po ang kwento ko sa araw na ito, pwede po ba akong makahingi ng isang like? At pasubscribe na rin po kung hindi pa po kayo nakakasubscribe sa aking channel. Mag-share na rin po kayo ng inyong opinion about sa kwento. Ako po si Denise at see you in my next video.